po. Ano pong pangalan nyo? Misil po. Ilan taon na po kayo? 24 po. 24. Ilan po anak nyo? 4. Ito po ba ang bunso nyo? Opo. Ilang buwan po siya? 5 buwan po. Ito Yung po. pong lalaki, Ito po, ilang taon po siya? Hello. 4 na taon po yan. 4 na taon. Asan po yung isa? Meron po din sa apo. Naglalaro Yung po. 7 taon po yun. Ano pong kinabubuhay niyo po dito? Nagpipitas lang po ng kalamansi, tapos nagtatanim po ng mga kamote. Yung asawa niyo po, ano pong kinabubuhay? Nagtatabas po yun, nasa Batangas. Gano'n na po katagal yung asawa niyo po sa Batangas? Isang semana pa po yun doon. Isang semana pa, tapos uuwi siya dito. Opo. Isang linggo pa po bago siya Punta po dito. makabalik po dito. Paano po kayo kumukuha ng pangkain niyo po sa araw-araw? Nakuha lang po kami ng kalahating sakong bigas lang po. Tapos tipid na namin po yung pang araw-araw sa aming mag-inom. Gaano po katagal inaabot po yung kalahating sako ng bigas? 3 semana po kalahati. 3 linggo. May pagkakataon po ba na kinakapos po yun? Opo. Wala po kayo nakakain. Kamote po. Kamote. Nakakay po kami ng tinanim namin kamote. Ay at least nagtatanim po kayo ng kamote. Napansin ko po parang may sugat-sugat po si... Pizza po yan. Maliliit po yan. Kaya po ng mga bungang araw, tapos sugat-sugat po yan dyan. Opo. Eh di lagi pong iniinda ng Oo. baby, panay kamot po niya. Mhm. Wala po kayo napagkukunan ng gamot niyang Meron po pizza? dyan sa center po. Sa center, back. binibigyan po kayo. Binibigyan din po ba kayo ng Opo, vitamins? napunta po kami center. Minsan po na punta po dito yung ano po dyan sa center. Napasit up naman po kami dito. May libreng check-up po. Opo. Binibigyan po kayo ng gamot. Nag-aaral po yan Nag-aaral. sa kinder. Bakit importante po ang pag-aaral para sa inyo? Para po matuto po. Tinuturuan niyo po sa pag-aaral. Opo. Pangarap ko po makapagtapos ang anak ko ng pag-aaral. Hindi po ba mahirap ang may 4 na anak tapos mag-isa lang po kayo dito? Mahirap-hirap din po pero Kinakaya po. kinakaya ko pa rin po. Maakaahon lang po kami sa hirap. Maituturing mang mayaman ang bayang ito dahil sa industriya ng ginto, pero marami sa mga kababayan nating indigenous people na mga manide ang ramdam pa rin ang kahirapan. Sobrang hirap po ang pinagdaanan po namin. Kung saan-saan po kami napunta, wala pa pong nakupkup sa amin. Noong wala pa po kami rito, ang kinabubuhay namin noon ay talagang halos ako ay umiyak sa hirap. Kung paano ko mabuhay yung aking 6 na anak. 6 po ang anak niyo. Ilang taon na po yung panganay niyo? 25 na. 25. Tapos yung bunso niyo po? Ano naman, 10 taon pa lang yung 10 taon na po yung yung pinakahuli-hulihan po namin. Pagka halimbawa tapos na yung pagtatrabaho sa niyugan, ay gahanap-hanap naman ng ibang pagkakakitaan, yung ng pulot. Gaano po kayo ng honey? Yung ninuno namin mga takot sa katulad din. Dahil yung mga ninuno namin nagkakaingin, nagtatanim. Pagka halimbawa madaanan niya ng mga katulad ninyo sa gubat, yung tabi nung kaingin nila, palibas ay takot, ay tara, natago na yan. Tago na yan dyan sa mga tapanabi ng Di yan mapakita. Kala mo nandoon lang yun. Malayo na yun. Marami kaming karanasan na walang pagkain. Kung minsan mayroon namang pagkain. Hindi talagang mabagal yung dating ng pagkain sa amin ng mga ninuno pa namin, mga kalululuhan ko pa. So, nagtatanim. Pagka wala nang nakikita doon sa may kaingin, yung tao na kinatatakutan, sila na yung nagusi. Naanin ng mga halaman ng mga
At siyempre, takot na kung saan-saan na naman napunta. Doon na naman matrabaho, magawa na naman doon ng isang pataniman uli. May mapadaan na naman may mapapadaan na naman doong ibang tao na naman. Siyempre, takot nga eh. Layas na naman. Kaya wala kaming permanenteng tirahan. Opo. Kami pati noon, wala kami certificate. Wala po kayong birth certificate Ay, dati? Wala. Kami ay, kumbagay, kakailan laang nagkaroon ng mga bagay na Kumbaga, hindi nyo po kasi yan, nakasanayan dati. di pa kami sanay nung mga Opo. Ano po ba mga pangarap nyo po para po sa sarili nyo at para po sa pamilya nyo? ano ko lamang po sa sarili ko eh, di nabali po akong hindi yumaman, basta't punong-puno ako ng pananampalataya sa sarili ko. Bilang patuloy na pagmamalasakit ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, nagtayo ng pabahay at eco-farming site para matulungan ang ating mga kababayan. Dito nakakaani sila ng mga pananim na pinagkukunan ng kabuhayan ng marami sa kanila. Panahon po ng harvest, nakakailang kilo po kayo ng kalamansi? Depende po sa dami na namin eh. Kung minsan 5 kilo sa isang araw. Magkano po bentahan ng isang kilo? May 40, may 50. Pare-parehas yung bumibili. Sa isang taon po, nakakailang harvest po kayo? Hindi na po ngayon eh, talagang pagka may nakikita ng hinog eh, kinukuha na rin. Tanim ko kasing kalamansi, ganyan na yung Ito ay bata pa ito eh. Bata pa po yan. Ano pong kalaban niyo po dito? Kumbaga sa mangingisda, di ba po, wala silang ani. Pag malakas ang ulan, bumabagyo kayo po. Ano pong kalaban niyo po dito sa pagdating Sa po talagang pagka may kalamidad pong gano'n na bagyo, ang kalaban lang po namin dito ay bagyo lang talaga ang kalaban namin. Nabanggit po sa akin ni Calito na nakapag-harvest na po sila nung nakaraan. Pero may makikita po kayo mangilan-ngilan, may mga natitira po katulad nito. Dati po, nung wala pa po yung Eco Farm, ano pong iba pa po yung pinagkakitaan dito? Tabas po, nangungupahan po kami sa may magpapatabas po. Opo, dyan po kami namitas ng kalamansi para pumubuhay po kami Tapos binibenta nyo po. Opo. Pag panahon po ng tag-ani, nakakailang? Mahigit pong 20 kilos ang naanip po namin dito. Magkano po ang isang kilo ang benta? Ay, sa 2 kilo lang po, 100 po. Sa 2 kilo, 150 po. Gaano po kalaking tulong yung eco-farming po? Sa inyo? Malaking tulong po yan para sa amin po dito sa eco-farming. Madalas pong may biyaya po. Bukod po sa farming, ano pa pong ibang pasilidad ang naitutulong po dito sa mga kababayan natin dito? Para po maisiguro na meron po silang malinis na tubig na maiinom, nagpatayo rin po ang pamamahala ng water system para po sa malinis na tubig na kanilang magagamit. At ang totoo po, itong mga nakaraan, lalo na noong mga sunod-sunod ang pagbagyo, ay pinagtibay din ng pamamahala na maipaayos po ang kanilang mga bahay. Ang eco-farming, ang laking bagay daw po sa kanila. Kasi dati, kung ano lang po yung tanim nila, yun lang po. Pero dahil nagkaroon ng eco-farming, ang dami na pong tanim dito, like meron pong kalamansi, saging, may kopra, may nyog. Lahat po yun na pagkukunan nila ng pagkakakitaan. Michelle,
Meron po kaming inihandang sorpresa po sa inyo. Ito po. Ayan, Ate Michelle. Nakikita niyo po yan? Sa inyo po yan lahat. Para po sa inyo at sa mga anak niyo po. Nakikita niyo po ba to? Meron po tayong bigas, mga biskwit, mga dilata, mga sabon, sabong panlaba, mga gatas po, asukal, kape. Lahat po ng mga pangangailangan niyo po. Maraming salamat po sa tulong na biniyayaan po kami mag-iirinan ng ganitong kahalagang sorry po at napapaiyak Okay na po. lang po. Oh, okay lang po. Masaya po kayo. Masaya po. Masaya. Masaya na po. Ngayon lang po nagbigay lang po ng ganitong tarawih po sa aking harapan po. Napakalaking tulong po nito sa inyo. Oo po. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Kalito, eto po. Dahil dyan, may sorpresa pa po kami sa inyo. Para sa inyo po lahat yan. Ako po ay nagpapasalamat ng napakarami sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan. At hindi po niya nakakalimutan ang aking barangay na tinitirahang sa ngayon. At ako po ay nagpapasalamat ng napakarami sa mga tumulong po sa akin. At lalong-lalo na po sa kanya. At lubos po akong nagpapasalamat sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Maraming indigenous people dito sa bansa natin. Pero nalulungkot po sila kasi hindi po sila naaabutan ng serbisyo. Kaya tuwang-tuwa po yung mga manida dito dahil nga po, parang feeling nila special sila dahil naabutan po natin sila ng lingap. Narito po kami ngayon sa Eco Farming Site dito po sa Camarines Norte upang ipamahagi po ang mga ito sa kababayan nating mga manide. Meron po tayong mga school supplies, at saka po, vitamins. Ito rin po, zinc, para sa mga bata. Salamat po. Maraming salamat po sa tagapamahalang pangkalahatan na si kapatid na Eduardo V. Manalo. At maraming salamat po dahil naging kasangkapan po ako sa pagtulong at pag-abot po ng lingap dito sa Paracal. Napaka-importante po sa akin kasi nakikita ko po. So yung mga lugar po na hindi po natin maisip na paaabutan ng tulong, katulad po nitong Camarines Norte, napapaabutan po ng tulong ng pamamahala.